Sa isang mundong puno ng panghuhusga, isang lalaking kinatatakutan dahil sa kanyang itsura, tahimik, mabalasik ang tingin, balot sa tato at masasamang haka-haka. Ngunit isang araw, may batang babaeng itinapon sa tambakan. Umiiyak, walang pangalan, walang naghanap, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaking kinakatakutan, siya ring kumupkop sa batang iyon. Mula sa basurahan, tumindig ang isang kwento ng misteryo, pag-aalaga at laban sa panghuhusga ng mundo. Ano ba talaga ang totoo sa pagkatao ni Simon? At sino ang batang tinawag niyang anak? Makinig sa kwentong hahamon sa puso at isipan mo. Kwentong magpapaalala sa atin na hindi lahat na mukhang mabagsik ay masama at hindi lahat na iniwan ay nawalan ng halaga. Ito ang Tato ng Pagmamahal. Isang kwentong hindi mo akalaing kailanman ay tatama sa inyong damdamin. Sa isang malayong baryo, may isang lalaking kinatatakutan dahil sa mga tattoo nito sa katawan at sa maangas sa galawan at barkadahan nito. Idagdag pa ang aura ng lalaking na animoy palaging mananakit ng tao. Grabe, nakakatakot talaga yan si Simon, sabi ng isang ginang. Balita ko nga ay wanted yan sa kanilang lugar, sabi pa ng isang ginang. Ang usapan pa nga, nakapatay yan at bagong laya lang, sabi pa ng isa pang ginang. Napalingon naman si Simon sa mga ginang na nag-uusap tungkol sa kanya. Napatigil naman ang mga ito at nagmamadaling umalis. Sanay na si Simon na palagi siyang pinag-uusapan at palaging nakakarinig ng haka-haka tungkol sa kanya. Hindi naman palakibo si Simon at hinahayaan na lamang ang mga ito na pag-usapan siya. Simon, hindi ka ba napipikon sa mga taong pinag-uusapan ka? Tanong ng isang kaibigan ni Simon na si Jared. Sanay na ako, sagot ni Simon. Wala rin naman ako magagawa kung ganoon ang tingin sa akin ng mga tao. Mapanghusga talaga ang lipunan, naiiling na sabi ni Romer. Pagkatapos nga nilang ubusin ang merienda nila, umalis na sila at bumalik sa kanilang trabaho. Nagtatrabaho sila Simon sa tambakan ng basura. At swertehan na lang kung may makuha silang mga gamit na mapapakinabangan at mahal kapag ibinenta. Napatigil si Simon sa pagkakalkal sa isang drum nang may makita siyang babaeng sanggol doon, na sa tansya niya ay nasa 10 buwan na. Hindi alam ni Simon kung anong magiging reaksyon niya. Nataranta siya nang biglang umiyak ang bata. Binuhat naman ni Simon ang bata at sinayaw-sayaw. Tumahan naman ang bata at biglang tumawa. Simon, bakit may bata? Gulat na tanong ni Jared. Nakita ko sa drum, sagot ni Simon. Mukhang itinapon yung bata. Naku, dalhin mo agad sa police station yan. Baka mamaya, makasuhan pa tayo, sabi ni Romer. Napatingin naman siya sa batang babaeng inosenteng nakatingin sa kanya. Parang may humaplos sa kanyang puso habang nakatingin sa mukha ng bata. Napansin ni Simon na may papel na nakaipit sa damit ng bata. Kinuha niya yun at binasa. May nakasulat sa papel na kung sino ang makakita sa bata ay alagaang mabuti. Sinadyang itapon ang bata dahil patay na ang nanay nito at muntik naman itong imaltrato na sariling ama. Sa akin na lang tong bata. Mula sa sariling sambit ni Simon. Huwag niyong ipagsabi na napulot ko. Sigurado ka ba, Simon? Hindi makapaniwalang tanong ni Romer. Simon, wala ka namang alam sa pag-aalaga ng bata. Kawawa naman yung bata kapag nabalik sa ama niya, sagot ni Simon. Aalagaan ko muna siya. Sa huli, wala ring nagawa ang mga kaibigan ni Simon kundi ang tumango lamang. Gulat na gulat ang mga tao sa kanila nang makitang may alagang bata agad si Simon. Mas lumala pang usap-usapang kay Simon na hindi na lang niya pinansin. Shh, dahan na, malambing na sabi ni Simon sa batang umiiyak.
10:00 na ng gabi ay umiiyak pa rin ito. Hindi naman alam ni Simon kung bakit. Baby, tahan na. Biglang may malakas na kumatok sa bahay ni Simon. Binuhat naman ni Simon ang batang umiiyak bago buksan ang pinto. Simon, ano ba? Ang ingay-ingay ang anak mo! Singhal sa kanya ng isang ginang. Baka naman may ginagawa ka hindi maganda sa bata, sabi ng kasama ng ginang. Nagpantig naman ang tenga ni Simon sa narinig, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Napaatras naman ang babae. Aling Rosa, grabe ka namang manghusga. Sita dito ng anak ng ginang na kumatok sa bahay niya. Baka gutom lang yung bata at hindi alam ni Simon ang gagawin. Bukod sa kaibigan ni Simon, may isa pang babae na hindi siya hinuhusgahan. Babaeng may mabuting puso at palagi siyang binabati. Simon, pinatete mo na ba yung anak mo? Tanong na babae. Umiling naman si Simon. Wala nang gatas. Hindi ko alam kung paano gagawin. Sandali, kukuha ko ng gatas sa tindahan. Aba Maria, babawasan mo pang tinda ko para sa anak na Simon na yan. Singhal kay Maria na sariling ina. Huwag kang ang pakialamera. Babayaran ko po, inay. Dahil sa ingay, sinarado ni Simon ang pinto ng bahay niya. Inalo-alo niya ang batang nasa kanyang bisig na medyo kumalma na. Ilang sandali lamang ay bumalik na si Maria. May dala itong gatas at mga pampers. Nagtimpla ng gatas ang babae at pinadede sa bata na agad namang tumahimik. Dapat alerto ka sa pagpapadede sa anak mo, sabi ni Maria. At dapat alerto ka rin sa pagpapapalit ng pampers niya. Napatungo naman si Simon. Maraming salamat. Noong una nga ay nahihirapan pa si Simon sa biglaan ng pagiging ama niya. Pero hindi nagtagal ay nasanay na rin siya. Naghanap si Simon ng isang trabaho kung saan pwede niyang makasama ang bata dahil wala siya mapag-iiwanan dito. Hindi rin naman ito pwede sa basurahan, lalo pa at marumi doon. Nakahanap naman si Simon. Naging delivery rider siya ng tubig kung saan palagi niyang kasama ang bata. Ang ganda naman ng anak mo, nakangiting sabi ng isang customer nila. Salamat po, sagot ni Simon habang nakatingin sa bata. Bumili siya ng baby carrier para hindi siya mahirapan. Baby Sia, okay ka pa ba? Tanong ni Simon sa anak habang nagmamaneho siya. Tumawa lamang ang batang babae at pumapalakpak. Magmula nang dumating ang bata kay Simon, medyo nalayo siya sa bisyo at bahagyang umaliwalas ang kanyang muka. Dahil din sa bata, may mangilan-ngilan ng hindi takot sa kanya. Ngunit marami pa rin ang hindi maganda ang tingin sa kanya. Simon, dinukot mo ba yung batang yan? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Para kasing kahawig siya ng nawawalang anak ng kumpare ko. Hindi ko po dinukot si Sia, sagot ni Simon. Paano ka nagkaanak? Wala ka namang asawa, sabi ng lalaki. Hindi kumibo si Simon at nagpatuloy lang sa pagpapakain sa kanyang anak. Nasa ganoon silang posisyon na may dumating na mga pulis para hulihin si Simon. Dinakip siya ng mga pulis at kinuha sa kanya ang bata na iyak na iyak. Ipinahanap pa lang ng ama ang batang babae, ang anak nito. Sa ngayon, nahaharap si Simon sa kidnapping na alam niyang hindi niya ginawa. Nawawalan ng pag-asa si Simon, lalo pa at ang ibang tao ay pinagpipilitan na masamang tao siya. Sobra ring nag-aalala si Simon sa kanyang anak-anakan. Hindi niya alam kung maayos ba ito o hindi. Simon, ipaglalaban natin ang kaso mo, nakangiting sabi ni Maria bago hawakan ng kanyang kamay. Maraming naniniwala sa iyo, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Tumango si Simon. Maraming salamat, Maria. At saka, balitaan mo ko kung kumusta si Sia, ha? Baka hindi siya napapakain na maayos. Ako munang bahala. Ngumiti si Simon sa babae bago itango ang kanyang ulo.
Hindi maganda ang naging lagay ni Simon sa kulungan dahil may ilang presong napag-initan siya. Hindi naman gumaganti si Simon dahil ayaw niyang dungisan ang kanyang mga kamay. Wala po kong kasalanan. Umiiyak na sabi ni Simon habang nakahiga at tinitiis ang sakit ng pagkabugbog sa kanya ng mga kapwa preso. Hindi po ako lalaban. Hindi po ako pwedeng manakit dahil ayaw ni Sia yun. Gagawin ko pa lahat. Huwag niyo lang ako saktan. Napigilan naman ang ibang preso bago siya tulungan at gamutin. Sobra na ang pangungulila ni Simon sa kanyang anak-anakan. Dumating pa sa punto na gusto nang tumakas ni Simon para lamang makita ang batang babae. Hanggang sa dumating ang hearing ni Simon, hindi maiwasang mapangiti ni Simon habang nakatingin sa batang babaeng kalong ng isang ginang. Papa! Sabi ng batang babae na makita siya. Ngumiti naman si Simon bago kumaway sa batang babae. Kumaway naman ito pabalik sa kanya. Behave ka muna ah. Nakangiting sabi niya sa bata na tumangulang. Nagsimula ang hearing. Unang kinausap ang isa sa mga kapitbahay ni Simon na ayaw sa kanya. Sinasabi nito na masamang tao si Simon kaya posibleng dinukot niya ang bata. Tahimik lang si Simon habang nakayuko ang ulo. Hindi niya lubos akalain na sobra pala ang tingin sa kanya ng iba dahil sa panlabas niyang anyo. Hindi po dinukot ni Simon yung bata. Sabi ni Cherd. Napulot po namin sa basurahan ang bata na nakalagay sa drum. Bakit hindi niyo isinauli o sinuplog sa mga pulis? Tanong ng abogado ng kabilang kampo. Ayaw po ni Simon. Sagot ni Cherd. May sulat po kasing nakaipit sa damit ng bata. Minamaltrato raw ng ama yung bata, kaya wag nang ibalik sa ama nito. Nakita po namin na gustong-gusto ni Simon na alagaan yung bata, kaya hinayaan po namin. Nagtanong pa ng ibang tao at puro masasama na ang sumunod na nagsalita. Dahil doon, bahagyang nag-iit si Simon. Simon, bakit hindi mo sinauli ang bata? Kung totoong napulot mo ito. O baka naman dinukot mo talaga ang bata? Tanong sa kanya ng abogado ng kabilang kampo. Hindi ko po dinukot si Sia. Sagot ni Simon. Hindi ko lang po sinauli yung bata dahil naramdaman kong dapat alagaan ko yung bata. Kailangan po ako ni Sia noong panahong yun. Kaya hindi ko po siya sinauli. Naramdaman ni Simon ang pagtulo ng kanyang luha. Alam ko pong hindi ka panipaniwala dahil sa itsura ko. Pero yun po ang totoo. Hindi din po ako dating mamamatay tao kagaya ng sinasabi nila. Wala rin po ako naging kaso kahit noon pa man. Natawa si Simon. Ganito lang pong katawan ko dahil sa tatay kong pinagpraktisan ako ng tato. Kapag hindi po ako sumunod, sasaktan niya. Kaya sumunod na lang ako. Lumaki po ako sa pamilyang puro maltrato ang natatanggap. Kaya ganito po ako. Hindi po ako masamang tao kagaya ng iniisip niyo. Mahal na mahal ko po si Sia. Kaya hindi ko po magagawa ang binibintang ninyo. Pinandasan ni Simon ang kanyang luha. Napakasakit lang po isipin na sa itsura na bumabase ang mga tao ngayon kung mabuting tao ka ba o hindi. Alam po ng Diyos ang totoo. Kaya tatanggapin ko po kung ano man ang hatol niyo. Papa! Sabi ng batang si Sia at nagsimula ng umiyak. Papa! Mas lalo namang umiyak si Simon habang nakatingin sa batang babaeng gustong lumapit sa kanya. Ako po yung nagtapon sa bata. Tumayo ang isang ginang na nasa bandang dulo. Nanay po ako ng nanay ng bata. Yung nanay po ng bata ay namatay dahil sa asawa niya. Ngayon, nasaksihan ko po na gustong gahasain ng ama ng bata ang anak nito. Kaya nilayo ko po ang bata. May video rin po ako bilang ebidensya. Nagkaroon ng komosyon dahil sa sinabi ng ginang. Sa dami na nangyari, sa huli ay mabuti pa rin ang nagwagi.
nakulong ang totoong ama ni Sia. Habang si Sia ay napunta sa poder ni Simon gamit ang legal na paraan. Naging usap-usapan ang naging kaso ni Simon at marami ang naantig sa naging kwento ng lalaki. Dahil doon, nagkaroon ng maraming oportunidad si Simon. Nabigyan siya ng isang trabaho sa isang opisina bilang gwardya. Hindi na rin kailangan mag-alala si Simon tungkol sa magbabantay sa kanyang anak dahil katulong niya si Maria. Si Maria na ngayon ay katuwang na niya sa buhay at kanyang may bahay. Papa! Masayang salubong ni Sia sa ama na makauwi ito. Agad namang nilapitan ni Simon ang anak at binuhat ito bago halikan. Pasaway ka ba kay mama? Malambing niyang tanong sa anak. Nag-aaral kami ni Mama po. Sagot ng batang babae. Nandiyan ka na pala. Nakangiting sabi ni Maria sa asawa bago ito lapitan at halikan. Kamusta ang trabaho mo? Okay lang. Sagot ni Simon. Nakakapagod pero natanggal na naman ang pagod ko na makita kayo. Sus? Nambola na naman po siya. Natatawang sabi ni Maria. Natawa naman si Simon bago haplusin ang malaking tiyan ng kanyang asawa. Kailangan ko pang kumayod para sa inyo. Lalo pa at lalabas na si baby number 2. Nakangiting sabi ni Simon. Hindi man naging patas ang mundo para kay Simon noon, ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan dahil may mga taong naka-appreciate ang halaga niya at may mga taong naniniwala sa kanya. Kaya ating palaging tandaan, hindi basihan ang itsura ng isang tao para sila ay husgahan. Dahil minsan, sila pa ang mga taong may mabuting puso. At dito na nga po nagtatapos sa magandang